Just close your eyes and declare it. Jesus.
knows that you hold everything. You know everything. And you are the source of everything, oh God. Because you are our everything, Lord. There's nothing more. There's nothing less. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God, for your faithfulness. Lord, as we continue, Lord God, to study the Word and to go deeper, Father, it will always be a word or now or never, oh God. And we are always in the transition, sa mga pag-serve behind you every day. Every time we serve our families, every time we serve to the people around us, oh God, we are so grateful that your greatness is always living inside of us. And thank you so much, Lord, for this moment of learning, of depending, of leaning on, Lord, behind mo every day. Thank you, Lord, for allowing us to remember that our lives belongs to you. And no matter what, Lord God, we are in the season of increase despite we cannot see it right here, right now. But in the realms of the Spirit, increase is happening, oh God. And we are ready to receive every increase in the realms of the Spirit. We are ready to receive whatever increase that the realm of the Spirit is birthing out, oh Lord God, in this place. We are ready, Lord God. We are ready to receive. We are ready to receive. We are ready to receive. We are ready to receive what the Spirit is about to birth into our lives, into our families, into our children, and into the people around us, oh God. We are ready to receive it, Lord God. We are ready to receive it, Lord. Father, thank you. Be exalted, be glorified. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Sit down. Again, balik study. Praise God. Sa attitude of faith, one of the most issued kayong topic. Let's have the attitude of faith. And again, we have online Bible studies from different areas and locations. We have Bible studies at Zoom. Our schedules. We have Bible studies, I think, around Wednesday and 27. So magpadayon na Bible study now. We will have this topic now or never. Developing the consciousness of faith within you. Again, ang faith is not connected to the things in life. Ang pagtuo, dili siya konektado sa mga butang.
sa imuhang kinabuhi. It's not about blessing. Ang faith is connected siya diha sa Ginoo, dili sa mga butang, dili sa mga blessing, but diha sa Ginoo siya konektado. Now, let's have this verse again. Galatians 2 verse 20. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Now, balikon, faith is not about blessing. Faith is not about blessing. Faith is not about things. And faith is not about money. Faith is about your connectivity diha sa anak sa Diyos. Faith is your connection diha sa Ginoo. So ang faith dili siya based on sa mga material nga butang, kung dili based siya sa imong relationship diha sa Ginoo. So tanan nga naa sa faith dili mahitungod sa butang, kung dili tanan nga naa sa faith mahitungod sa imong connection diha kay Lord. Now again, let's go back ani nga mga verses kay mga isod kini himay-himayon pag-ayo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So again, kung gusto ka nga masabtan nimo ang faith, kinahanglan nga mag-renew ka sa imong mind, kinahanglan nga mag-transform ka sa imong mind, para nga ang mind ni Christ nga naa sa imuha, mao'y klase sa mind nga imuhang mapuy-an every day sa imuhang life. Now this morning, we will talk about the realm of faith and substance of faith. May pinaka-sitawagan na pinaka-basic sa tanan. Realm of faith and substance of faith. Sahay nakalimutan that faith, abi na to nga ang faith is konektado siya sa imuhang blessing dinha sa Ginoo, pero kinahanglan nato masabtan nga naay realm ang faith. Realm means place of faith. Substance means ang component sa faith. So naay place ang faith o naay component ang faith. And dinha dapita dili na to masabtan pag-ayo unsay realm sa faith, unsay place sa faith, o unsay component sa faith. Hangtod wala na to study pag-ayo unsa di ay ang faith. Again, akong balikon, the attitude of faith means kinaa kay the same posture of fitness sa faith na imuhang gituhuan. Meaning, dili pwede nga naalang kay faith dinha kay Lord, but ang faith dapat mao'y maghatag sa imuha o fitness of posture the same sa image o likeness ni Lord. But pasabot ang imong pagtuo, kinahanglan mahimong susama sa kinaiyahan o kinabuhi sa Ginoo, tungod kay ang pagtuo dili siya musulbad o problema sa tao. Ang ginabuhat sa atong pagtuo is yang sulbaron nga matabangan taniya ang musaka ato ang panghuna-huna kung unsa ang plano o tumong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang balikon, walay plano ang faith nga tabangan ka sa imuhang sayop nga gibuhat, or whatever circumstances nga walay appeal sa plano sa Ginoo sa imuha, dili ka pwedeng tabangan sa faith. Kay ang faith, access man na nimo diha kay Lord. Munang niingon ang Hebrews 11:6 that it is impossible to please God without faith. Meaning, dili malipay si Lord, dili ma-please si Lord kung wala ka sa faith. Kay access man na nimo imuhang faith diha kay Lord. So ang trabaho sa faith dili sulbaron imong problema, pero iya kang diktaron para nga malakaw nimo ang plano ni Lord sa imuhang life. So hantod wala pa kaninang dapita, wala pa ta sa tinuod nga faith. Ang tawagan na realm of faith and substance of faith. Substance means component.
Mura pa tao, kaya bitaw, kung sa'y sulod sa sakyanan. Because ganahan kita sa beauty sa usa ka sakyanan, sa iyang outward appearance, pero ang imong pangutana is, nindot ba kayo ang substance? Nindot ba iyang component? Nindot ba iyang makina? Nindot ba ang iyang pagdagan? Nindot ba ang klase sa iyang mga tawagan na kanang way niya para nga dili kay ka matarog, dili kay ka maigo sa mga butan? Kinahanglan anak nga sakyanan. Once nga musakay ka sakyanan, comfortably dapat kaayo ka. Pero ang gabuhaton sa faith, dili lang sa ginaingon nga naa kay faith. Pero kinahanglan mo masabtan nga once musulod ka sa faith, once nga musakay ka sa faith, despite sa lubak-lubak nga kinabuhi, comfortable kayo ka. Now, the realm of faith is a state of consciousness that transcends the impossible living. Instead, by the assurance that possibilities are brought into reality. Now, inani ang realm of faith. Kung nisakay kag sakyanan nga nindot kay tanan, pag sakay nimo sa sakyanan, unya ang sakyanan nga imuhang gisakyan is nindot kay suspension. To the point na apilang nimo wala ka niagi sa lubak-lubak tungod kay ang iyahang pagka-design sa sakyanan is kaya niya dulaon ang dalan nga lubak-lubak. And even if grabe kay nakalubak-lubak, dili kaayo ka matarong dito sa sulod kay naka-design ang sakyanan ana nga klase nga mga danan. Nindot iyahang suspension ba ito? So, what pasabot, ang faith, ang realm sa faith, once nga musakay ka sa faith, kinahanglan ni mo masabtan na once nga naka-access ka sa faith, nakasakay ka sa faith, nakasulod ka sa faith, iyahang kang bitbito, i-transcend ka niya sa mga butang na imposible kaayo si muhang kinabuhi, and tagaan ka niya assurance nga ay possibility sa tanan nga imuhang giagihan nga matuman sa imuhang kinabuhi. But first and foremost, kinahanglan nato masabtan nga ang pagtuo dili jud ka bitbiton sa unsay dapit nga ganahan kay ka. Ang faith bitbiton kaniya sa dapit nga gi-prepare ni Lord para sa imuha. And even if dili nakaganahan, even if malus na nimo imuhang mindset nga tawhadon dinhang dapita, kinahanglan nimong masabtan nga dili jud ka bitbiton sa pagtuo sa dapit nga gusto nimo, but sa gusto ni Lord para sa imo. And Abraham, ginan sa Abraham sa Ginoo nga bitbiton ta ka sa lugar kung asa dapat didto jud ka. Ninghawa si Abraham sa usa ka lugar tungod kay iyahang panghuna-huna naa siya nakasakay sa faith. Sa dihang nakasakay siya sa faith, dito gibuhat ni Abraham nga ninghawa siya sa iyahang pamilya paggawas o niadto siya sa lugar nga wala galing siya ay picture. Ay galing ron kinanatay naghang picture. Pero sa ilahang time, pag ingon si Lord lakaw, automatic mo lakaw sila. And mangutanan ka, ano man sila, matik man sila, pero kita, galisod man ta. And then, I remember, wala malita kasabot kung saan faith. Greek words sa faith, pistis, pestus, meaning trust and confidence. Ang malikon, the Greek words sa faith, pistis or pestus, in Greek, would pasabot trust and confidence. Kung imuhang i-mix ang duha, trust and confidence equals faith. So trust plus confidence equals faith. So meaning ang pagtuo, gimix siya, combination siya sa pagsalig o ang confidence nimo diha kay Lord. That's faith. So ingon ka, I trust God pero wala kay confidence, dili na faith.
Pag mayon kag confidence ka nga walay trust, dili gyapon na faith. Because faith is the mixture or the combination of two. Trust and confidence. Gauban kayo na silang duha. Faith ang tawag. Wala kayo na na-discuss sa Old Testament. Sa Old Testament, ang ina-discuss for me is trust. Trust. Trust the Lord. Trust the Lord. Hebrews 11:4. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commanded as righteous when God spoke well of his offspring, and by faith, he still speak even though he is dead. Sa inan mo ani nga faith. Sa pagkabasa ko ani by faith, meaning ang gisakyan ni Abel is ang faith. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. Meaning, diha sa pagtuo na gisakyan ni Abel, iyahang nadala iyahang offering. Diha sa Ginoo nga mas better pa, mas nindot pa kay Cain. But it is also by faith nga nagpuyo si Abel into righteousness. Meaning, dili ka pwede mo puyo into righteousness nga wala ka kasabot sa imuhang faith. Akong balikon, the church will always tells us na tuo lang isang wala ka kasabot. And the Bible tells us sa Hebrews 11:3, ibabaw ani, nga niingon, by faith we understand that the world was framed by the word of God. Meaning, pinaagi sa pagtuo atong nasabtan nga ang kalibutan na buhat siya pinaagi sa pulong sa Ginoo. Now, by faith, tanan ng Hebrews 11 is puro na by faith, by faith, by faith, by faith, by faith, by faith. Imposible lagi kaayo nga naa kay faith nga wala ka kasabot. Pastor, not yung moment nga dili ko kasabot now. I was asking the Lord anang napita ay concern sa nanako na wala ka kasabot. Now, wala ka kasabot sa sitwasyon. But it doesn't mean na wala ka kasabot pag yun sa imuhang faith. The problem is, ako ang kasabton ang sitwasyon. Pero wala na to disabot ato ang faith. That's why kung wala ka kasabot sa imuhang faith, normal ragid na mabuang ka sa sitwasyon. Because imuhang kasabton ang sitwasyon, nga wala siya kasabot dinagdapita tungod kay lahi gyud ang sitwasyon. And wala ko kay naghawid sa future. And therefore, once imuhang sabton ang sitwasyon, bisag kung saan ni mo kwintada, bisag kung saan ni mo matik-matik o ayo, dili jud nato masabtan ang sitwasyon. And I am part of it na dili ko kasabot sa sitwasyon, but it doesn't mean na dili ka kasabot sa imuhang faith. Dapat makasabot ta sa ato ang faith. Pahalag wa ta kasabot sa atong sitwasyon. Amen. Ang problema mga is that wala nato nasabtan pag-ayo ang circumstansya sa life bang. Abi nato nga kinahanglan nato masabtan ang sitwasyon para maignan ta nga natay faith. Kinahanglan sa ka na makasabot ka sa sitwasyon para makaingon ka na naa kay faith. Now, diri na to dapat masabtan na kinahanglan ka makasabot una sa imuhang faith. Dapat makasabot ka sa imuhang faith para na masabtan nimo ang imuhang sitwasyon. Pero walay obligasyon ang pagtuo nga usmon ang imuhang sitwasyon. Ang obligasyon sa pagtuo, pag masabtan nimo imong pagtuo, ang obligasyon sa pagtuo, iyahan kang bitbiton padulong sa sitwasyon sa Ginoo. The reason nga nung masabtan nimo ang sitwasyon ni Lord, tungod sa imuhang faith, iyahang ibutang sa imuhang. Pero again, akong balikon, sa makadaghan, akong balikon,
nga walay responsibilidad ang pagtuo sa ato nga usabon ang ato ang sitwasyon. Ang responsibilidad sa pagtuo nato nga musulod ta sa sitwasyon sa Ginoo nga mahimo natong realidad. Diha nimo masabtan nganong si Abel nga bisag patay na siya, ang iyahang kinabuhi nga tingog pagyapon. By faith, Abel still speaks. Bisag patay na si Abel, ang iyahang kinabuhi nga speak gihapon because wala si Abel sa flesh. Naa siya sa spirit. And faith comes from God. Kung ang pagtuo gikan sa Ginoo, meaning ang pagtuo dili gikan sa kalibutan. So kung dili gikan sa kalibutan ang pagtuo nga atong nadawat diha sa Ginoo, kung pasabot ang realidad sa ato ang pagtuo naa sa langitnon nga mga butang, wala sa tawahanon nga mga butang. So walay responsibilidad ang faith nga resolbahon imong sitwasyon. Ang iyahag yung responsibilidad bitbiton kaniya sa plano sa Ginoo para nimo, sa imong pamilya, o sa tanang mga tao nga nakakonekta dinha ng faith. Ako dyan tinampanan ng ayaw kay murag wala na talaga sinapot. Mao nang pag naa ka sa kalisod, ignon ka sa mga tao, have faith, bro. Tumo lang sa Ginoo. Asolbator na, hindi pinatinoon. Access your faith. Unsaon man nga naa kay sakto nga faith, usba ang dagan sa imong una-una. Ayaw tanawa ang sitwasyon, kay ang sitwasyon lagi wala gid na siya naghatag og kalidad sa pagtuo. Ang gihatag sa sitwasyon kalidad sa kahadlok. Now, ang imong faith nga nasa sulod, dili siya mo tanaw sa sitwasyon. Ang tanawon sa imong faith sa sulod is ang sitwasyon o realidad sa Ginoo. So, ano makabantay ka, struggle ka ba, ano maninga? Kabalo ko nga na milagro nga buhaton si Lord, pero murag wala man diri. Normal. Since ang iyang tanawa, sorry na ko. The woman na siya 12 years na ga-bleeding siya. Siyo, balik-balik ko na destino nga, the 12 years na ga-bleeding ang babae, and she spent all, yan ang igastotan na niyang katigayunan. And then, yun siya, if makahikap lang ko sa sin-sin ni Jesus, kabalo ba mo nga wala yung verse na nag-support na kung makahikap ka sa sin-sin ni Jesus, maulihan ka? Walay verse nga nagkuan, bisan pag imong uting tayon pag-ayo ang Old Testament, walay verse nga nag-support na once nga makahikap ka sa sin-sin ni Jesus, maulian ka. Walay verse nga nag-support. But her faith changed the point of view. Tama mo? Her faith nga inaadiha kay Lord change the point of view. Nag-usap siya ang panglantaw, pagdagan man naghawid kay Jesus the time. Pero ano, wala man sila naka-experience of milagro ato na time. Because wala sila nag-change sa ilahang point of view. Ang babae nga nag-bleeding siya for 12 years, wala lang siya nag-stay sa ilahang revelation. Pag-usap niya sa una-una, makahikap lang ko sa sin-sin ni Jesus, maulian na ko, meaning nag-usap na na iyahang point of view sa iyahang life na wala na siya nag-matter sa iyahang experience nga na siya 12 years na sakit pero nag-change siya of view. Then she started to work it out. Hindi ka pwedeng magawasan o milagro, di ka maka-experience o milagro kung naapaka sa imong sitwasyon. That's why the woman walk and crawl para lang makahawid sa sin-sin ni Jesus. Pila yung i-bypass. Bawal ka mag-expose sa imong kaugalingon sa daghang tao kung naakay sakit. Because you are under a curse. Basig makatakot ka sa uban nga mga tao. That's the culture of Jerusalem, Israel that time. Pero the woman changed her view.
And the moment he changed her mindset, iyon siya makahawig ng ko, mausap na ni tanan, maulian na ko. Hindi mo tapan, maulian ra ka. Dili pwede maulian ang sitwasyon, dapat ikaw muna maulian. And sometimes, akong balikon ha, si Abel, bisan patay na siya, by faith, her voice still speak. Nabuang si Cain diragali. Kabalo mo nga nung maka-serve ka ni Lord with excellence because of faith. Let's have this verse. Dili kinidagan na verse pero tantaron pinatuli kayo. Hebrews 11:1, Amplified Bible Classic Edition. Amplified niya, so buot pasabot daghan kayo kana galing na open and close parenthesis, meaning mo na explanation sa unang word. Now faith is the assurance, the confirmation, entitled deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Ako balingon. Now faith is the assurance, the substance. The word assurance is the same, the word substance. The confirmation, entitled deed of the things we hope for, being the proof of things. Ingon ka, Pastor, dili connected sa things man naging ako explain later. We do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. What is not revealed to the senses. What is not revealed to the senses. Hebrews 11:1. Again, realm of faith, substance of faith, meaning the component of faith. Nainayin siguro na ako, okay, iso trabaho ito ang faith. Again, faith is the combination, mixture, sa trust and confidence. Pag nakakay trust and confidence equals faith. So ang faith, dili siya connected sa imuhang sitwasyon, connected siya sa realidad diha sa Ginoo. Unsay reality ni Lord, unsay situation ni Lord, diha connected imuhang faith. Walay obligation ang faith sa imuhang situation, walay obligation ang faith sa imuhang ibuhat ka dili mao. Kung nagdagan-dagan ka palayo sa plano ni Lord sa imuha, din walay obligation ang faith nimo. Ang obligation sa faith is ibalik ka sa plano ni Lord sa imuhang life. Now, now faith is the assurance, the substance. The word assurance is you are 100% sure. Munang gigamit siya assurance. Kay 100% sure ka na ang imong faith, nga ang faith nga nasa imuha, iyaha kang bitbiton sa realidad sa Ginoo. Open and close parenthesis. Tanawan ninyo ang meaning sa assurance. Dibutang i-amplify yun siya. The confirmation. The confirmation. A or the title deed. Title deeds from ang background sa story sa title deeds is kung tagiya kagyuta, lagi kayo titulo. And pag na kayo titulo, na tinatawag na title deed. Aba? May title deed. The Bible tells us that faith is the confirmation. Pag na kay faith, imong i-confirm nga ang Ginoo na sa imuha. Imuhang i-confirm nga ang Ginoo na ikabuhaton sa imuha beyond sa imuhang sitwasyon.
So pagtanaw nimo sa imong sitwasyon, imposible man. Pag-ana nimo sa imong faith, kay naamang yun. Inig-ana naman nimo sa imong sitwasyon is imposible yun. Di yun ba? Wala yun. Pagtanaw nimo sa confirmation sa imong faith, naa. Asa man ka? Would you continue to live sa imong sitwasyon or mag-change ka of view? Dapat makasabot ka na once ang imong faith, yan ang gi-confirm. Na 100% may tabo na sa imong. Not because you are having faith on things, but because naa kay access sa faith din ha sa Ginoo. O kana ka faith di mo din ha kay Lord, mo na nag-confirm nga yaning buhaton sa imong life. Confirm. Title deed. Title deed means nga kung ilugon ang imong yuta, dili pwede. Because na kay title na kay title deeds nga ikaw ang tag-iya sa yuta. Meaning, pag na-confirm na nimo sa imuhang faith, nga naay gibuhat si Lord sa imuha, o naay gina-form si Lord sa imuha, o naay gina-prepare si Lord sa imuha, tapos na imuhang sitwasyon is lahi siya, then kinahanglan nimo masabtan nga wala kay title deed sa imuhang sitwasyon, pero na kay title deed sa imuhang faith. Meaning, na kay titulo na unsay nakita nimo diha sa faith, mahitabo na sa imuha. Ang problema lagi, gusto nato usabon ang sitwasyon o walay responsibilidad ang pagtuo. Ang gusto gibuhaton sa pagtuo nga kaning nga sitwasyon ba, kaning naa kay titulo ba, kaning naa kay kanang confidence nga i-confirm sa faith ba, mao iyahang idasok dito sa imuhang sitwasyon. Ang problema, gusto nato nga mausap ang sitwasyon para makaingon ta naa kay faith. Muna ginatudlo sa churches nga para nga naa kay faith, usapon sa ni Lord, dili pwede. Ang kanang gi-confirm ni Lord o kanang gi-tituluhan sa Ginoo nga imuha, naa siya dito sa espiritual. Muna gitawag na to realm of faith. Ang component karon na is usaon nimo pagbitbit na padulong sa physical. That's the component. Pag mahawiran na nimo nga confirmation o mahawiran na nimo nga title deed, ang gusto mo hapon sa Ginoo biraha padulong sa imong physical. Kaya ba na kung naa ka sa imong sitwasyon katanaw? Di kaya. Masyam-syaman ta. Muna dili pwede nga moingon ko sa inyo sa physical na access your faith kung wala ka nag-usap sa imong una-una. Usap ba imong una-una that you'll access your faith. Kasi nagka 12 years na bleeding. Just a split of a second, ngayon siya makahawid lang ko sa sinsip. Maulingan ko. Let's open our Bible, Matthew chapter 8. Wala na akong ibutang din na, pero atong basahon ng story. Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Dali ko maghinay-hinay o close. Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Kung wala ko'y Bible, din sa inyong balay basahan. Verse 5. When he had entered Capernaum, a centurion came forward to him, appealing to him, Lord, my servant is lying paralyzed at home. So, sa dihang nisulod si Jesus sa lugar sa Capernaum, which is sa Nazareth. Kaya Nazareth, naman dito sa Nazareth ang Capernaum, kilid sa Sea of Galilee. Capernaum na din ha. Now, a centurion, meaning katong usa sa mga general na naa sa Roman general, centurion man to siya. Ninduol siya kay Jesus o ingon, Lord, ang akong servant ba, ang akong ulipon, naghigda na lamang ko siya kay na-paralyze siya sa balay, suffering terribly. Grabe yun na pag-suffer ni Lord, kay grabe yun ang iyahang kasakit. And we thought na kaninga verse, giusap ni Jesus ang iyahang sitwasyon. Tanawon. 7.
And he said to him, I will come and heal him. Jesus, atoon ako, niya ako siya kayuhon. Verse 8, but the centurion replied, yun ang centurion, replied siya, Lord, I am not worthy to have you come under my roof. So Lord, kung muadto ka sa ako ang kabalo ka, pag musulod magugad roof, magudbud pasabot ang nakasulod sa imuhang balay, under sa imuhang. Pag nakasulod ka sa usa ka balay before, tapos example lugar, ang usa ka hari nisulod sa imuhang balay, hindi na pasulod. Kasi feeling nila ang hari is under sa ilaha. That's why hari kasulod ng balay. Ang ginabuhat perminti is ang hari kapasulod siya sa iyahang kingdom, pero dili siya kasulod ng balay. Because there's a belief before na once ang hari masulod ng balay, that person is under to that household. Nailalong siya ng household. So di siya pwede masulod ng balay. So niingon ang centurion nga, Lord, ayaw lang sulod sa mong balay, kaya dili man ko worth it nga muadto ka sa mong balay under my roof. But only say the word. Nag-change ang point of view sa centurion. Yun siya. But only say the word, and my servant will be healed. For I too am a man under authority, with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And my servant, do this. And he does it. When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him, meaning daghang kinagsunod-sunod kay Jesus, pero centurion rin nakasabot, truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith, trust, and confidence. The centurion soldier, general, pag-ingon niya nga, just say the word. Just say the word. That's the confidence, trust, and confidence. Lord, isulti na. Baulingan na to siya. The Bible says in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Meaning, nasabtan sa centurion, na once may istorya ka, ikaw na may istorya, your presence will be there. Nasabtan sa centurion nga, kung mo istorya lang ka, Sir, kung mo istorya lang ka, Lord, your presence, pag istorya ni mo, muabot na dito sa akong servant. Nag-change of view ang centurion. That the reality of God, ang realidad sa Ginoo, maoy iyang nahimong realidad. And wala siya nagtanaw sa sitwasyon. Kailangan siya, just say the word. Just say the word. Iyon si Jesus, may pareha ani nga faith nagsunod-sunod sa kuha. Daghan naman kay kasunod-sunod sa kuha, pero nganong wala may pareha ani. Nga nakasabot siya nga i-confirm. I-confirm lang sa imuhang word. Kaya once ma-confirm sa imuhang word, Lord, dan ako'y title deeds na kung sa imong giingon, ako'y rights na i-claim na. Naging naingon sa centurion soldier. Confirm ang title deeds of the things we hope for. Things man lagi na, Pastor. Things means tanan nga naa kay Lord, tanan nga naa sa espiritual, mao'y kinahanglan nga naa kay paglaom. So unsay naa sa pisikal na imong sitwasyon, dili mao imo ang kapangitanon. Kung dili unsay mga butang nga naa dinha sa Lord, naa na kay Lord, mao'y atong gina-access. Now,
Ingon nila, things not see. Do not see. Things we do not see. Buot masabot mga butang o wala imo nakita, pero kinahanglan imo ang isulti. So, ang faith is money. Dili unsay akong nakita, pero kung mga butang nga nako'y trust and confidence diha sa Ginoo. Kinahanglan akong isulti dahil sa mga butang na akong nakitaan. Kaya galing mga butang na akong nakitaan, sitwasyon, problema, pagsulay o paniway, namandiraan. So ang gabuhato nato is gikan diriya sa wala imo nakita diri pero imong na-confirm nga naa diriya, kinahanglan imo isulti. That's why we live by faith and not by sight. Susunod na lang ako. The conviction of their reality. Kabalo mo sa conviction? Kanang word conviction, gikan na siya sa word sa court. Sa korte ba? Na once proven na galing sa imo nga guilty ka, there will be a word convicted na ka to a crime. Convicted ka because conviction means the assurance or the unwavering confidence. Meaning proven and tested nga naa jud kay gibuhat nga dili mao. They are terming it conviction. We are convicted nga naa jud may proof. Nga everything nga imuhang gibuhat is dili mao. That's the word convicted or conviction. But sa Bible, the word conviction is the unwavering confidence. Nga na kay gi-confirm o na kay title. Convicted ka nga tinuod yun ang imuhang giingon. Nga na kay title deeds. Nga na sa Ginoo nga wala nimo gamitan. Conviction of the reality. Meaning, ang imong realidad wala sa physical, naa sa spiritual. Faith, perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Meaning, ang imong pagtuo wala ipadayag sa imong five senses. Kung nakita sa imong mata, kung nadunggan sa imong dalunggan, kung nasimutan sa imuhang ilong, o kung imuhang natilawan, kana nga mga dapit, wala diha i-reveal ang reality sa Ginoo. So kung unsa man ang imong nakita right now, unsa man imong na-experience right now sa imuhang five senses, it's not the reality of God. But you have to confirm title deeds nga naa diha kay Lord, mahimo na nimo siyang reality. Last two verse, tuhanan ka verse, for in the righteousness of God is revealed from faith for faith, or faith to faith. As it is written, the righteous shall live by faith. From faith for faith, or from faith to faith. Meaning, diha sa pagtuo, para sa pagtuo, padulong sa pagtuo, mo'y atong gamitong trust and confidence. Trust and confidence. Pastor, wala pa ko'y nakita. Trust and confidence. Trust and confidence. Pastor, wala pa ko'y nakita. Trust and confidence. Trust and confidence. Pastor, wala pa ko'y nakita. Dos lang sumila na guys. Again, akong balikon ha. I am faith is confirming the title deeds sa unsay imong reality dinha sa Ginoo.
Kung naa kay faith, imo lang gina-confirm unsay naa kay Lord nga dapat mahitabo sa imuhang kinabuhi. Last, faith does not lead you to seek material things to satisfy your desires. Instead, faith is about seeking the things of God, the very substance of God, the reality of God, and the inner essence of His presence. Faith. Again, pakipuso ito, login niyo pero hindi na niyo kaya. Susunod na sa uwan po lang po ang faith. Again, ang faith, walay responsibilidad o sabon ng imuhang sitwasyon. Nga ikaw mismo ang hinungdan. Ang gabuhaton sa faith is dapat i-confirm ang title deeds and para ang faith iyahang mahimo-nimong realidad sa imuhang kinabuhi every single day sa imuhang life. Let us all stand. Manindog na, praise God. That's faith. Now or never. Would you bring your reality in faith now or never? You have to understand nga inyuhang entitled rights, title deeds ninyo ni inyuhang faith. Praise God. I-confirm imuhang faith. Title deeds ni mo imuhang faith. Praise God. Let us, before we pray and have our offering, and we sing this song. Thank you, Lord. Hallelujah. Imuhan, paki-confirm ko ano yung title deeds. Ikapoy na tanaw ng taas eh. The Lord is leading us this morning to every single people who listen. You have to confirm nga ikaw ang anak sa Ginoo nga tagaan niya sa milagro na imo ang ikinahanglan every day sa iyong life. Wala na siya ipaki sa imuhang problema right now, pero na siya ipaki sa imuhang title deeds. The Lord is convicted, the heaven is convicted that your rights is in heaven, not on earth, but in heaven. Na kay rights na to us so that you can make it as your reality here on earth. The Lord is waiting ni mo igsoon. Hallelujah. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking
but the reality is in the Lord. And whatever situation, whatever circumstances, whatever shortcomings, whatever it is, whatever issue we have on the realm of the earth, oh God, it is not the confirmation of what is within us. It is not the reality, Lord, of what is within us. We walk by faith and not by sight, oh Lord. We walk with trust and confidence that whatever circumstances and issues around us, it will never define us. It will never limit us. It will never be our boundaries, Lord God. It will never be our limitation. But it is the reality in the realm of the Spirit, Lord, in the realm of faith and substance of faith, that when you say the word, just say the word, Lord God. Just say the word. Just say the word, for the word is with you. And the word was God. Because you are the beginning of everything, Lord God. You are the beginning of everything. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. It is impossible for men, but by faith. But by faith, it is possible to them. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, sing it. Oh God, thank you for your presence. Sometimes, God, we are imprisoned by our limitation, imprisoned by what we see. Thank you, Holy Spirit, that the faith in us confirms our rights. I just want you to receive it. But it's okay. Kay nakasabot man kasi mong faith. Sahay isod sabton ang circumstances kinabuhi, pero thank God, by faith we understand God's reality. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh yes, oh God. Just close your eyes and let's declare bawat araw. Oh, thank you, Lord. Hallelujah.
church. How grateful we are, God, for sustaining us by the faith we have right now. What a faithful God who serves us. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Father, thank you for everything. Thank you, Lord. Thank you, Father. God, we thank you. Thank you, Lord. Can you hold the person at your left, at your right, please, for the last time? Hold the person at your left, at your right. Thank you, Lord. Father, thank you. We unite as one body in Christ. That you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. But we remember you are also our God, oh God. You are still the God who secures our lives. You are the God who gives faith, so that by faith we arise, we transcend in every situation, oh God. Lord, thank you. We touch and agree that miracle is our reality, that faith is our realm, that faith is our substance. God, thank you that you are not yet done. We are excited, oh God, and we confirm by faith the title deeds that we have with the kingdom of God, the reality, Lord God, that we have, the conviction of the reality that we have in you, in the kingdom of God, in the kingdom of God, our trust and confidence into the reality of your presence, oh Lord. Oh glory, oh glory, hallelujah. We touch and agree that now and the next days that we have, and the next months, and the next year, oh God, that we have, we will orchestrate everything. We will speak to everything, and we will handle everything by faith. By faith, by faith, by the principles of faith, oh God. Oh, thank you, Lord, for your presence. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. As we give our offerings and seeds and whatever it is that you have in your heart, thank you, Lord. Hallelujah. Then we will close this in prayer. Hallelujah. Father, we thank you for your goodness. Thank you for bringing us here. We know that we prayed for multiplication and increase. But what we see in the realms of the Spirit is already existing, oh God.
We are now into the reality of our conviction by faith. Now by next year, Lord, we decree and declare that this place is a place of overflow. By now, next year, Father, we prophesy that this place will overflow, not just in numbers, but flowing of milk and honey, Lord God. Flowing of milk and honey. By now, next year, we prophesy milk and honey. Father, thank you so much for everything, for bringing us here. So He who is able to do exceedingly above and beyond what we could ask or think for, according to the power that is living inside of us. May the faith of our God, we could confirm it through the title deeds and the conviction of the reality that is living inside of us, continue to cover and hover everything that we do. May the birthing of the things in the realm of the Spirit be the reality of our situations and circumstances. Father, by faith, all glory, honor, thanksgiving and authority, Lord God, we bring it back to you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Good morning, everyone. Luis, pastor. Naghahatog.